Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ito. Stage 4 ovarian cancer? Baka po nagkakamali lang kayo. Baka po sa ibang pasyente ang resultang to. Imposible po. Malakas po ang mama ko. Sobrang sakit lang ng puso niya kaya naisugod po siya sa emergency kagabi. Hindi makapaniwalang Ani Maria. Kasalukuyan niyang kaharap ang cashier at ang doktor na sumuri sa kanyang ina. Nalaman niyang may stage 4 cancer na ito at ang simpleng pasakit-sakit ng puson ay isa lamang sa mga sintomas ng lumalalang cancer. Tinanggihan na rin sila sa mga pampublikong ospital at ang natitira na lang nilang option ay ang Good Samaritan pero private ito at hinihingan sila ng 150,000 piso para sa hospital deposit at down payment para naman sa operasyon. Panginoon ko, saan naman po ako makakahanap ng ganong kalaking halaga? Isa lang po akong kahera sa isang karinderya. Napakaliit lang ng sinasahod ko. Anas niya habang pinagmamasdan ang abstract record ng kanyang ina. Muli niyang hinarap ang staff at doktor. Pero kung sakali pong makapagbigay po ako ngayong linggo, maisasa ilalim po ba siya sa operasyon? At may tsansa po bang makarecover si mama? Tanong niya sa doktor. Tumango lamang ang doktor at bahagya siyang tinapik sa kanyang balikat. Matapos ang masinsinan nilang pag-uusap ay dali-dali niyang binalikan ng kanyang ina na mahimbing na natutulog dahil sa itinurok ditong gamot. Ma, gagaling ka. At malalagpasan din natin to. Garalgal niyang bulong habang walang habas ang agos ng kanyang luha. Hinawakan ni Maria ang kamay ng kanyang ina at idinampi sa kanyang pisngi. Mahal na mahal niya ito at wala siyang ibang hiling kundi ang kagalingan nito. Hayaan mo ma, gagawa ko ng paraan para maoperahan ka kaagad. Huwag mo muna ako hanapin ng ilang araw. Magpalakas po kayo para ready po kayo sa operasyon. Bulong niya pa rito. Pilit niyang pinatatag ang kanyang tinig kahit ramdam niyang nanginginig na ang kanyang kalamnan dahil sa sobrang stress. Nagsimulang maglaro sa isip niya ang tungkol sa kanyang among si Ruben. Ilang beses na rin kasi itong nagpapahaging nawari ay may interes sa kanya. At usap-usapan ng kanyang mga katrabaho ay umuupa ito ng mga babaeng nagpapaligaya kapalit ng pera. Paano kung nagkakamali ako at murahin pa ako ng amo ko? Doon kaya sa lending na pinagkakautangan ni Ponyang. Aniya sa kanyang isipan. Paglabas niya ng ospital, halos mabuwal siya sa bigat ng katotohanang hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang tanging malinaw sa kanya ay isang bagay. Kailangan niya ng pera. Nang gabing yon ay pinuntahan niya si Ponyang pero nalula siya sa laki ng interes sa halagang nais niyang hiramin at sa estado ng kanyang trabaho ay siguradong hindi siya makakahiram ng ganoon kalaking pera. Paano na to? Saan ako manghihiram ngayon? Aniya habang lumalakad pa uwi. Kinabukasan, maagang pumasok si Maria sa kanyang trabaho. Isa siyang kahera sa isang kantin at sa tanghali naman ay taga-deliver ng pagkain. Ramdam niya ang kirot at bigat ng kanyang ulo dahil sa puyat at pag-iyak kagabi. Ngayon ay nag-iisa na lang ang natitira at naiisip niyang paraan para makakuha ng pera. At yun ay walang iba kundi ang kanyang among si Ruben. Nang mangilan-ngilan na lamang ang mga tao, lumapit siya sa opisina ni Ruben. Lakas loob siyang kumatok at pinugbuksan naman siya nito. Sir, mahinang sabi ni Maria. Wala na siyang pinalagpas na sandali. Kaagad niyang sinabi rito ang kanyang pakay. Ngunit muli siyang kumambyo tungkol sa paghingi ng pera kapalit ng kanyang sarili. Hindi pala niya kayang magpakababa kaya naisip niyang manghingi na lang ng advance. Pwede po ba akong makahingi ng advance? Kahit kalahati lang po ng sweldo ko. Kailangan ko lang po talaga. Bago siya sagutin ito, ay matiim lamang siyang tinitigan ni Ruben na wari ay inaanalisa ang kanyang muka. Sige, basta ikaw Maria. Alam mo namang pagdating sa'yo'y nalulubag agad ang loob ko. Sabi nito.
Pero alam mo namang hindi kalakihan nakita rito, Maria. Isa pa, dumarami ng mga kakompetensya natin dyan sa labas. Dagdag pang tumataas na mga bilihin. Dagdag pa ni Ruben. Alam ko po sir, kahit magkano po tatanggapin ko. Kaswal na inilabas ni Ruben ang sobreng naglalaman ng pera at iniabot sa kanya. Pagkatapos niyang bilangin ang laman ng sobre, halos mapaupo siya dahil sa panlulumo. Wala pa kasi ito sa kalingkingan ng hinihingi ng ospital. Sabi ko naman sa'yo, maliit lang yan. Pero may alam akong paraan para lumaki yan. Pilyong sabi ni Ruben. Batid naman niya ang tungkol dito at ang usap-usapan, ngunit nais pa rin niyang makasigurado kung anong sinasabi nito. Ano pong paraan? Makipag-date ka sa akin. Hindi naman naligid sa'yo ang ginagawa sa date, di ba? Hindi ka naman na bata. Sa ganung paraan ay tiyak na problema mo sa pera ay maglalaho. Kaagad na pinutol ni Maria ang sinasabi ni Ruben. Pasensya na ho pero tutuloy na ho ako. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang pwesto at pilit nang ngumiti sa mga customer na para bang walang problema. Maya-maya pa'y nakita niya si Lorena dala ang pagkain na kanyang i-deliver sa kabilang building. Noon din ay kinuha niya ito at dineliver. Sa kabilang building, hinatid siya ng guard sa opisina ng isang espesyal na empleyado at kaagad na ring iniwan nang makapasok na siya sa loob. Bumungad naman sa kanya ang lalaking nakasubsob sa laptop. Ito ay si Gerald Guanzon. Espesyal kung ituring ng mga taga roon, ngunit napakataas na mga folder at mga dokumentong nasa gilid nito. Itong araw-araw na itsura ng dinadatnan ni Maria sa tuwing ihahatid niya ang pananghalian ng lalaki. Sir Gerald, heto na po inyong masarap na tanghalian. For today's menu po, picadillo. May spoon at fork na rin po sa loob. Nang iangat nito ang muka at magtamang kanilang mga mata, ay hindi niya napigilang humanga rito. Napakagwapo kasi talaga ng lalaki at kutis mayaman. Ngunit nang ngumisi ito pabalik, ay saka pa lang siya natauhan. Matagal-tagal na rin siyang nagde-deliver kay Gerald. Oh, ikaw pala. Tanong nito. Sir, eto na pong lunch nyo. Mukhang busy na naman po kayo. Mahina niyang tugon. Oo nga eh. Kailangan ko kasing patunayan kay Dad na deserve kong manahin ng negosyo. Anyway, masarap pa tong pikadilyo. Nakakagutom naman. Sandali, ayusin ko lang ang table para naman magkasya yan. Kaagad na natigilan ng lalaki nang muli itong tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Para kasing namumutla ka. Ano kaya kung sabayan mo na lang akong kumain? Ang lungkot kayang mag-isa. Naku sir, naka-duty pa kasi ako. Tsaka marami pa akong dadalhan ng pagkain. Okay, lagi mo na lang akong tinatanggihan. Siguro may magagalit? Naku sir, wala naman pong magagalit. I mean, magagalit. Boyfriend, wala ka pang nobyo? Sa ganda mong yan, wala ka pang nobyo? Kaagad na iniwas ni Maria ang kanyang tingin dahil nagsisimula ng mag-init ang kanyang pisngi, lalo na nang kindatan siya at nginitian ng lalaki. Wala pa po sa isip kong bagay na yan. Sayang. But, anyway, hindi mo ba talaga ako pwedeng saluhan dito? Hindi po talaga sir. Baka po gutom na rin yung mga katabing department eh. Okay, sige. But there will be no next time. May utang ka sa akin ha? Panunokso ni Gerald. Sir naman, sige po tutuloy na po ako. Napalunok siya at inayos niyang bahagya ang kanyang buhok. Hindi rin niya napigilang maasiwa rito kaya kaagad na rin siyang nagpaalam. Nginitian siya ng lalaki matapos ay iniabot ang bayad at tip. Mabilis naman siyang lumabas ng opisinang yon dahil pakiramdam niya ay naririnig na nitong pitik ng kanyang dibdib sa kaba. Napangiti siya nang makita ang tip nitong nagkakahalaga ng 500 piso. Ang galante talaga niya, bulong pa niya. Kinagabihan bago siya mag-out ay pinatawag siya ni Ruben sa opisina. Nakaagad naman niyang tinugon. Maria, about kanina. Nalaman kong mahirap ang kalagayan mo. Ayon kay Lorena, malala na raw ang iyong ina't nangangailangan ng operasyon.
In short, malaking pera. Napatango si Maria habang pinipigilan ang nagbabadyang pagtulo ng kanyang luha. Napakagat siya sa kanyang labi upang pigilan yon, ngunit sa pagbuka naman niya ay butil-butil na umagos ang kanyang luha. Opo sir. Tumayo si Ruben at lumapit sa kanya. Nagulat siya sa ikinilos nito ngunit wala siyang magawa. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Hinaplos nito ang pisngi niya at pinunasan ng kanyang luha. May tutulong ako, Maria. Pero hindi ito libre. Napalunok si Maria nang marinig yon. Unti-unti na niyang nababatid ang nais nito at sa mga sumunod na lumabas sa bibig ni Ruben ay doon niya nasigurado ang hindi magandang intensyon nito sa kanya. Isang gabi lang, sumama ka sa akin. Paligayahin mo ako at bibigyan kita ng ₱250,000. Alam mo kasi, wala nang libre ngayon. Ganyan ang totoong buhay, Maria. Kung gusto mong may makuha, dapat ready ka rin sa hinihinging kapalit. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na mga oras na yon. Hindi siya kaagad nakapagsalita at makagalaw. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at kumakabog ang dibdib sa kaba. Sir, nanginginig ng bulong. Hindi ko po kaya. Ngumisi si Ruben. Kaya mo. Para sa nanay mo, di ba? Isipin mo na lang may sasalba mong buhay niya dahil sa gagawin mong sakripisyo. Udyok ni Ruben. Matiim niyang pinagmasdan ang mukha ng kanyang among hindi na niya matukoy na tao ng mga oras na yon. Isa na itong halimaw na gustong-gusto siyang lapain sa oras na umuo siya rito. Nagtatakbo siyang lumabas sa opisinang yon. Napayuko siya sa isang gilid. Ngunit nagulantang siya nang biglang tumunog ang kanyang dekipad na telepono at mag-flash sa screen ang pangalan ng nurse na naka-assign sa ward ng kanyang ina. Ibinalita nitong bigla na namang bumagsak ang vitals ng kanyang ina at muli siyang hinimok na isagawa ng operasyon bago pa mahuli ang lahat. Noon din ay binuon niya ang kanyang loob at bumalik sa opisina ni Ruben. Pinunasan na niya ang kanyang luha at hindi na niya inisip ang anumang awa o pandidiri sa kanyang gagawin. Pumapayag na po ako. Matapang niyang sagot. Akala ko basta ka na lang tumalikod pero natutuwa ako sa desisyon mo. Hindi ka magsisisi sa gagawin natin. Alam ko namang mag-e-enjoy ka rin. Anito nang may pagngisi. At doon niya naramdaman kung paano mamatay ang isang bahagi ng pagkatao niya. Nagpakasasa sa katawan niya ang matandang lalaki at kapalit noon ay madudugtungan na niya ang buhay ng kanyang ina. Hindi siya nito tinigilan hanggang may katas pa itong natitira. Pagod man at lupaypay ay bumalik si Maria sa ospital para ibigay ang pera para maumpisahan ang operasyon. Nang gabing yon, umuwi siyang tulala. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa inuupahan niyang kwarto. Basta ang alam lang niya, hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Kinabukasan, nang pumasok siya sa trabaho, hiyang-hiya siyang lumakad patungo sa counter. Pakiramdam niya ay parang lahat ng naroon ay nakatingin sa kanya. Parang lahat ay may alam sa ginawa niya kagabi. Kaya noon din ay tinungo niya ang opisina ng amo at matapang na hinarap ito. Sir, magre-resign na po ako. Sigurado ka? Alam mo, Maria, hindi ako nagsisisi sa perang binigay ko sa'yo. Nag-enjoy ako. Kung kailangan mo pa ng pera, just let me know. Hindi ko na po ulitin yon. At seryoso po kung magre-resign na ako. Matapos niyang sabihin yon ay tumalikod siya at lumabas sa opisinang yon. Hindi naman na siya pinigilan ni Ruben. Paglabas niya sa gusaling yon ay noon lang gumaan ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay noon lang siya nakalaya. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Si Maria ay nakahanap ng maayos na trabaho bilang isang dining staff sa isang fine dining restaurant. Dahil sa angkin niyang ganda ay mabilis siyang natanggap dito at palagi pa siyang inilalagay sa bungad para mag-greet sa mga papasok na customer. Isang hapon habang nag-aayos siya ng menu stand, biglang bumukas ang pinto. Binati niya ito at napaawang ang labi niya nang mapagsino ang lalaking pumasok. Table for 1, please. Kilala niya ito na walang iba kundi si Gerald Guanzon.
Ang lalaking hindi niya malimutan dahil sa karisma at kagwapuhan nito. Ang lalaking kanyang dinadalhan ng pagkain noon sa kabilang building. Sir? Tangi niyang naisagot dito. You look familiar. Sandali. Ikaw yung babaeng nagdala ng pagkain sa opisina ko? Gumuhit ang kakaibang ngiti sa mukha ni Maria. Paano kasi natatandaan siya ng lalaki? Lalo pa siyang naasiwa nang bigkasin nito ang pangalan niya. Maria, right? Opo, ako nga po. Paano po ninyo nalaman ng name ko? Makakalimutan ba kita? Ikaw ang nagdadala sa pagkain ko sa opisina. At I remember, no one has ever walked into my office looking as beautiful as you. Dahil sa sinabing yun ni Gerald ay hindi na napigilan ni Maria na mamula. Bolero po pala kayo, sir. Siya nga po pala. Alin na po kayo at ihatid ko na po kayo sa table nyo. Hindi bola yun. Anyway, you look well at lalo ka pang gumanda. Unlike nung nandun ka pa. That time po kasi mahirap ang trabaho sa kantin. Eto po palang menu. Nagmamadali ka kasi. Hindi mo nga ako sinasabayan sa pagkain. Kaya may utang ka sa akin. Po? Ang informal naman po kasi kung sasabayan ko po kayo sa pagkain. Masyado yata akong naging assuming at naging over-familiar. I'm sorry. Sana hindi mo ako pag-isipan ng masama. Hindi naman po, Sir Gerald. Siguro po masyado lang po kayong mabait sa mga katulad ko. And just call me Gerald. Habang inaasikaso niya si Gerald ay may mga matang nakamasid sa kanya. Ang kanyang mga kapwa ka-dining staff at ang isa sa mga yon ay si Minchi. Akala mo kung sinong maganda? Nakuha pa niyang akitin si Sir Gerald? Gusto sigurong makabingwit ng mayaman. Ano kaya kung isumbong ko yan kay Miss Corinne? Bulong ni Minchi. Narinig yon ni Maria ngunit hindi na niya ito pinatulan. Narito siya para sa trabaho at wala siyang oras para sa intriga. Nang makatapos kumain si Gerald ay kaagad itong nagpunta sa manager's office. Noon lang nalaman ni Maria na ito'y hindi lang basta customer kundi mahalagang tao rin. Dahil sa pag-aayos niya ng menu ay hindi niya napansin ang isang lalaking lumapit sa kanya. Miss, pagandahin mo naman ang ngiti mo. Sayang ang mukha mo kung nakabusangot ka. Ang ganda-ganda at sexy mo pa naman. Sabi nito sabay tingin sa dibdib niya. Napasulyap si Maria rito at kaagad niyang napansin ang mga tingin nitong nakakabastos. Ngunit mas pinili niyang yumuko na lang. Sir, pasensya na po. Eto pong menu. Dadalhin ko po kayo sa table niyo. Miss, anong oras ang uwi mo? Gusto mo ba ng 30K? Hindi ka naman natalo ron, di ba? Mag-happy-happy lang tayo. Napangiwi tuluyang sumimangot si Maria. Lantaran na kasing pambabastos nito sa kanya. Sir, hindi naman na po tamang mga sinasabi niyo. Nakakabastos na po kayo. Maganda ka lang pala pero suplada. Sabay abot nito sa braso niya. Tinalikuran na lamang niya ito ngunit nahaklit nito ang kanyang braso. Bastos! Ikaw nga ang bastos dahil tatalikuran mo na ako agad. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon ay dumating si Gerald. Kinalas nito ang pagkakahawak ng lalaki sa braso ni Maria. Naawang ang labi ni Maria nang makita niyang hawak nitong folder na may label na financial report. Naisip niyang hindi lang importanteng tao si Gerald sa pinapasukan niyang restaurant, kundi baka ito ang sinasabing anak ng may-ari. What's going on here? Galit nitong tanong at tuluyang nabasag ang tensyon. Nakatitig ito sa matanda. Tapos ay ibinaling ang tingin kay Maria at unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. Maria, ayos ka lang? Kaagad namang napatango si Maria at nagtago sa likod ni Gerald. Kinausap ni Gerald ang lalaki at binantaan nitong kung hindi lalabas sa lugar na yon ay ipapadampot siya sa otoridad at sa kulungan ang siguradong bagsak nito. Sa takot ng lalaki ay lumabas na lang ito. You're safe now. Mahinang bulong ni Gerald. At doon nagsimulang kumabog ang puso ni Maria sa parang hindi na niya makontrol.
Sa unang pagkakataon ay may lalaking ipinagtanggol siya sa nambabastos sa kanya. Hindi na tuloy niya napigilang lalong humanga pa sa lalaki. Maria, ayos ka lang ba talaga? Opo, Sir Gerald. Pasensya na po kayo kung nadamay kayo. Umiling si Gerald at lalong lumambot ang ekspresyon sa kanya. Wala kang dapat hihingi ng pasensya. Hindi mo yon kasalanan. Maya-maya pa'y dumating si Liza, ang manager ni Maria. Tumingin lang ito kay Maria at ngumiti kay Gerald. Pwede ba kitang makausap sandali? Naka-duty pa po kasi ako. Sabi nito habang nakatingin kay Liza. Tumangulang si Liza at pinahintulutan siya nito. Dinala siya ni Gerald sa labas malapit sa kotse nito. Prente itong sumandal sa sasakyan at nakapamulsa habang nasa kanyang tingin. Maria, nung araw na nag-deliver ka ng pagkain sa office ko. The following day, pinahanap kita. Hindi ko alam pero that day, nag-alala ako sa'yo. Nanlamig ang kamay ni Maria dahil sa revelasyong sinabi ni Gerald sa kanya. Noon din kasi ang araw na gulong-gulo siya sa paghahanap ng pera para sa ospital. Sa isang iglap ay naibalik kay Maria ang alaalang nais na niyang kalimutan. Biglang nagbagong ekspresyon ni Maria at napailing kay Gerald. Ayos lang naman po ako nung araw na yon. Pero nung sumunod na araw, hindi ka na raw doon nagtatrabaho. Pinahanap kita. Pero wala akong alam na impormasyon tungkol sa'yo, maliban sa name mo. Sinubukan kong kuhanin sa boss mo ang contact number mo pero nginisian lang niya ako. Lalong bumigat ang dibdib ni Maria sa narinig. Ayaw na niyang maalala pang nangyari noon, kaya mas pinili niyang tapatin si Gerald at talikuran nito. Sir, muna na po ako. May mga gagawin pa po kasi ako sa loob. Wala na ring nagawa pa si Gerald kundi ang hayaan siya. Nang makarating siya sa loob ay hinarang naman siya ni Minchi. Hoy! Halip parot! Ano yung ginawa mong eksena kanina? Hindi mo ba nakikilalang lalaking inaakit mo? Siya lang naman ang anak ng boss natin. Masyado kang ambisyosa. Palatak ni Minchi. Hindi ko naman siya inakit. Nagpasalamat lang po kay Sir Gerald sa pagtatanggol sa akin. Kanina ka pa nagpapakyut? Akala mo ba? Bulag ako? Hindi na lang pinansin ni Maria ang sinasabi ng assistant manager niya. Mahal niya ang trabaho niya at nangako siya sa sarili niyang hinding-hindi na niya lalapitan si Gerald para hindi na rin maungkat ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, muli na naman silang nakita ni Gerald sa restaurant, ngunit may kasama na itong babae. Matiim at taas ang kilay nitong nakatingin sa kanya. Ginawa niyang busy ang sarili sa pamamagitan ng pagpupunas ng glass wall. Ngunit kahit anong iwas niya ay hindi pa rin siya tinantanan ni Gerald. Maria. Sir Gerald? Gerald, sabi ko naman sa'yo. Gerald lang tawag mo sa akin. Siya nga pala, pwede ka bang maimbita mamayang lunch? Muli niyang nilingon ng babaeng kasama nito at muling ibinaling kay Gerald. Sir, Gerald, ano po kasi, hindi po kasi magandang nakikita nila tayong kaswal na nag-uusap. Boss po kita at empleyado po ako. Meron po ba kayong iuutos? Sino? Noon pa tayo magkakilala at hindi naman ganun kababang tingin ko sa'yo. Siya nga po pala. Salamat po sa pagtatanggol po ninyo sa akin kahapon. Excuse me po. Muli niyang tinalikuran si Gerald at iniwan. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano ang mga kasama niya sa tuwing nag-uusap sila at higit sa lahat, ayaw niyang nakakausap si Gerald dahil nanariwa lamang ang kanyang nakaraan. Lahat ng pag-iwas ay ginawa ni Maria kay Gerald, ngunit hindi pa rin siya sinukuan ng lalaki. Isang gabing napakalakas ng ulan. Matagal si Mariang nakatayo sa waiting shed, halos kalahati ng katawan niya ay basang-basa na. Dahil madalang ang mga pampublikong sasakyan, pilit siyang pinapasakay ni Gerald sa kotse nito. Halos basang-basa na siya noon, kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumakay na rin dito. Flood-prone area tong lugar na to. Kailangan ay makaalis tayo rito, sabi ni Gerald. Lalo pang lumakas ang ulan at ang mga dadaanan nila ay bahana kaya
Kinabig ni Gerald ang kanyang manibela at humanap ng ibang daan. Ngunit sa huling pagkakataon ay nais pa rin niyang iwasan si Gerald. Ibaba na lang po ninyo ako sa lugar na yan. May mga jeep naman po sigurong dadaan. Hindi ligtas ang lugar na yan, Maria. Hindi kakayanin ng konsensya ko kapag napahama ka. Trust me, makakahanap din tayo ng daan or much better kung magpatila muna tayo ng ulan sa isang safe na lugar. Safe na lugar? Sa mga inns or hotel. Hotel? Inn? Pag-uulit ni Maria. Naikunot ni Maria ang kanyang noot, muli siyang namintana. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang bag. Matapos kasing nangyari noon ay lalo siyang naging mailap, lalo na sa mga lalaki. Don't get the wrong idea. Kukuha naman kita ng sarili mong kwarto. Hindi lang kasi safe na maabutan tayo ng baha at magbiyahe habang malakas pa ang ulan. Tinupad naman yun ni Gerald. Pumasok sila sa isang hotel at kumuha ng magkaibang room. Noon lang napanatag ang loob ni Maria. Napagtanto niyang magkaiba si Ruben at Gerald. Madaling araw na siya nang makauwi sa kanila at bago pa man siya makababa sa kotse ni Gerald ay kanya itong tinanong. Bakit naman po ninyo ako pinahanap noon? Dahil isa ka sa mga taong nagpalakas ng loob ko. Ipinatapon ako ni Dad sa opisinang yun bilang parusa. Hindi rin maganda ang trato sa akin ng mga kasamahan ko ron dahil hindi naman nila alam na tatay kong may-ari. Ang tingin nila sa akin ay isang ambisyosong nais na mapansin ng boss. Then, you came. Napapalakas mo ang loob ko. Pero bigla ka na lang nawala at nag-resign ka na pala. Kaya anong magkita tayo? Ang saya-saya ko. Nang marinig ni Maria ang paliwanag ni Gerald, gumaan ang loob niya rito at nawala ng bigat niyang nararamdaman. Parehas lang sila ni Gerald noon na nasa madilim na sandali na kanika nilang buhay. Nagkasakit pong mama ko. Wala pong mag-aalaga sa kanya kaya napilitan po akong mag-resign. I see. Kumusta ang mama mo? Nandyan ba siya? Hindi mo ba ako iimbitahin para magkape? Okay naman po si mama. Nako, hindi po magandang bahay namin tsaka bako ano pang isipin ni mama kapag may sinama po akong lalaki sa bahay. Tapos sa ganitong oras pa po. Kalaunan ay nakumbinsi niya rin ang lalaki na sa ibang araw na lang ang pagpapakilala. Ngunit hindi naman naligtas dito ang paghingi ng kanyang cellphone number. Ibinigay ni Maria ang kanyang numero at doon na nagsimula ang kanilang pag-uusap. Dumalas na rin silang nag-uusap sa loob ng restaurant at kung minsan ay magkasabay sa tanghalian. Kahit na magkaibigan lamang sila ni Gerald ay hindi ito nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga kapwa katrabaho. At lahat ng yon ay nakaabot kay Corinne. Si Corinne ang personal na sekretarya ni Gerald. Ang babaeng matagal nang may gusto rito. Ginawa ni Minchi ang lahat para makorner ni Corinne si Maria sa storage room. Ang kapal naman ng mukha mo! Bulyaw ni Corinne kay Maria. Gulat at takot ang unang rumehistro kay Maria nang sugurin siya ni Corinne kasama si Minchi nang minsang ma-assign siya sa storage room. Nagkataon namang wala ng araw na yon si Gerald. Po, ma'am? Nako, ma'am Corinne, nagmamaang-maangan pang malanding to? Kunyari hindi siya aware sa pakikipagkita at pagsama-sama kay si Gerald? Nagpalipat-lipat ng tingin si Maria sa dalawa. Magkaibigan lang po kami ni Sir. Tanging naisagot ni Maria. Lalong binalot ng galit si Corinne. Magkaibigan? Kailan pa pwedeng maging magkaibigan ng amo at empleyado? Ang sabihin mo, nilalandi mo si Sir. Para naman mahututan mo siya at maialis ka sa hirap. Palatak ni Corinne. Hinila ni Corinne ang buhok ni Maria at sinampalito ng pagkalakas-lakas. Nang masaktan si Maria ay hindi na rin siya nanahimik at lumaban siya sa babae. Sinipa niya ito sa tuhod ngunit tumulong na si Minchi kaya sa huli ay siya ang napuruhan. Hulihin ang babaeng yan! Muntik na niya akong patayan! Tingnan niyo mga pasa at galos ko! Paghuhumiyaw ni Corinne habang peke itong umiiyak. Opo, police officer! Totoo po! Nadatnan ko na lang po na sinasabunutan at sinasaktan ng babaeng yan si Miss Corinne! Pagsusumbong pa ni Minchi.
Noon din ay tinanggal ni Corinne si Maria at hinablat pinadampot sa mga pulis. Pangiti-ngiti pa ang dalawa nang makitang pusasan at isakay sa police car ang pobreng si Maria. Nang gabing yon, dumating si Gerald dala ang mga videos ng CCTV sa storage room. Ebidensyang binura ni Corinne. Mabuti na lang ay may copy itong automatic na na-upload sa storage na si Gerald lang ang may access at nakakaalam. Sir, hindi po ako nagsimula ng away. Bigla na lang po nila akong sinugod. Paliwanag niya ngunit hindi umimik si Gerald. Nagulat si Maria nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Mahigpit yon at sa pagkakataong yon ay hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Don't worry. Hawak kong ebidensya. Corinne will pay for this. Bulong nito sa kanya. Ginamot ni Gerald ang mga pasa at galos ni Maria. Nang magtamang kanika nilang mga mata, ay hindi na napigilan ni Gerald ang sariling magtapat. Nasasaktan ka ng dahil sa akin. Ako may kasalanan kung bakit kanila ginaganyan. Dapat lang po siguro na layuan ko na po kayo. Tinanggal naman po ako ni Miss Corinne. Sigurado naman po kung makakahanap pa rin po ako ng trabaho. No, Maria. Tingin mo papayagan ko at hahayaan ko si Corinne na gawin ang gusto niya? Maria, isa lang iniisip kong paraan. Ano po? Be my girlfriend, Maria. Nagtatambol ang dibdib niya nang marinig yon kay Gerald. Hindi siya makapaniwalang lalabas yon sa bibig ng lalaki. Lalo pang nagwala ang dibdib niya sa kaba nang hawiin ito ang hibla ng buhok niya at ipiit sa kanyang tenga. Girlfriend? Sir, hindi po kasi tayo magka-level. Empleyado lang po ko at mahirap lang po ko. Tsaka hindi naman na po ninyo kailangang magsinungaling para po manatili na ako sa restaurant. Magsinungaling? Sino nagsisinungaling? Ako? Matagal na kitang gusto, Maria. At ngayon ay sigurado na ako sa nararamdaman ko. I don't care kung mahirap ka. Simula nang magkita tayo ulit, hindi ka na mawala sa isip ko. Lagi kong iniisip na dapat pinoprotektahan kita at dapat walang mananakit sa'yo. For 2 years, hindi ka nawala sa isip ko. Hindi ko na kayang itagong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na kita. At gusto kitang maging nobya. Hindi kaagad nakapagsalita si Maria. Natigilan siya sa mga revelasyong sinabi ni Gerald. Please, Maria. Be my girlfriend. Sa huli, hindi na rin naitago ni Maria ang nararamdaman para sa lalaki. Noon pa niya ito hinahangaan at ngayong ilang beses na siyang ipinagtatanggol at isinasalba ng lalaki ay wala na siyang ibang dahilan pang naiisip para ayawan ito. Oo, sinasagot na kita. Aniya matapos ang ilang minutong katahimikan. Sa harap ng estasyon ng pulis ay parehas nilang inamin ang matagal na nilang nararamdaman para sa isa't isa. Nagulat pa si Maria nang kabigin siya nito para sa isang halik. Ngunit mabilis niya itong naitulak. Natigilan siya ng mga sandaling yon. Ang pakiramdam na yon ay nagdala ng kirot sa kanyang dibdib. Muli na naman niyang naalala si Ruben, lalo na kung paano siya nito binaboy at inabuso. I'm sorry. Nadala lang ako. Hindi naman kita minamadali. At least ngayong may relasyon tayo, wala nang mananakit sa'yo at gagawa ng hindi maganda. From now on, hindi ka naaalis sa tabi ko. Dahil ikaw na ang magiging sekretarya ko. Paano si Ma'am Corinne? She's fired. Nakakahiya ang ginawa niya. Napatango na lang si Maria sa desisyon ni Gerald. Nagsimula ang kanilang relasyon, ngunit nagkaroon siya ng alinlangan sa tuwing lumalapit si Gerald sa kanya. Naroon pa kasi ang matinding takot niya at alaalang iniwan ni Ruben. Isang araw ay dinala ni Maria si Gerald sa kanyang ina. Ipinakilala niya ito bilang nobyo. Natuwa ang matanda at ang biro pa nito'y si Gerald ang kauna-unahang boyfriend ni Maria. Pakiramdam ni Maria ay naninikip ang dibdib niya ng mga oras na yon. Dahil ngayon ay alam na ni Gerald na siya ang kauna-unahang nobyo at sigurado itong nag-aasam na si Maria ay isa pa ring birhen. Ikaw, ihong, kauna-unahang nobyo ng anak kong ito. Pagpasensyahan mo na kung
Para pa rin siyang nene kung umasta. Naman. Ayos lang naman po sa akin. Swerte po ako sa inyong anak. Bukod po sa napakaganday, mabait din po at maalalahanin. Totoo, iho. Dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal na siguro akong wala sa mundong ito. Ma, lahat naman po kasi gagawin ko para sa inyo. Sa harap ni Gerald ay nag-iyakan ng mag-ina. Lalong minahal ni Gerald si Maria dahil sa pagmamahal niya sa ina. Nang araw ding yon ay dinala ni Gerald si Maria sa isang overlooking view. I feel proud dahil hindi ako nagkamali sa babaeng minahal ko. Feeling ko hindi ko deserve ang isang katulad mo. Kahit sinong anak ay kayang gawin yon sa kanyang mga magulang. Mahirap lang kami ni Mama pero kahit na mahirap ang pinagdaanan namin, hindi pa rin namin sinukuan ng isa't isa. Yun lang kasi ang meron kami, Gerald. Niyakap ni Gerald si Maria ng pagkahigpit-higpit at sa unang pagkakataon ay ipinaubaya niya rito ang kanyang labi. Nais na niyang burahin sa kanyang isipan ang nakaraan, lalo na kung paano siya inangkin ng dati niyang boss. Alam mo Maria, handa kitang pakasalan kahit sa simbahan pa yan. Anito na lalong ikinakabog ng kanyang dibdib. Naging maayos ang pagsasama nila ni Gerald. Hindi na rin siya nakaranas pa ng kakaibang pagtrato galing sa kanyang mga kasamahan. Si Gerald ang naging protector niya. Ngunit meron pa rin siyang inaalala. Ito ay kung paano malaman ni Gerald ang kanyang ginawa noon. Lumipas ang 2 buwan. Naging komportable na si Maria sa kanyang bagong posisyon. Palagi siyang nasa tabi ni Gerald at madalas ay kasama na siya nito sa mga events na kailangan nitong daluhan. Nang minsang dumalo sila sa isang party, ay muling nag-cruise ang landas ni Maria at Corinne. Maria? Wow! May aayos pa palang isang basahan. Siyempre, itabi ba naman sa isang mamahaling ginto? Miss Corinne? Unti-unti na silang pinagtitinginan ng mga tao. Kinakabahan na si Maria ngunit napawi ang lahat ng yon nang sumulpot si Gerald at tinawakan ng kamay niya. Lalo namang nabalot ng galit at inis si Corinne nang makita kung papaano ni Gerald tingnan ang dalaga. Corinne, hindi ka naman siguro aasal na naman na parang walang pinag-aralan. Nakakaya kung pati rito dadalhin mong pangit mong ugali. Bulong ni Gerald. Sa inis ni Corinne ay kinuha niyang isang kupitang may alak na dala-dala ng isang waiter at walang pasubaling ininom yon. No! Hindi ko ipapahayang sarili ko para sa isang basahan. Pero hindi ko makakalimutan kung paano mo sinirang magandang samahan ng pamilya natin, Gerald. Kung paano mo ako pinagpalit sa isang basahan. She's not. Mas marumi pa sa basahan ang pag-uugali mo. Ani Gerald. Dahil sa tumitinding tensyon sa palitan ng dalawa, ay hinila na ni Maria si Gerald. Dinala niya ito sa hardin. Inhale, exhale. Dapat hindi mo nalang pinatulan si Corinne. Babae yun. Dapat kasi sinampahan mo kasi siya ng kaso. Sinaktan ka niya at pinakulong. Pinoprotektahan lang siguro ni Corinne ang relasyon niyo. Pinagkakasundo pala kayo. Wala kaming relasyon. Ginawa siyang sekretarya dahil akala ng parents namin magiging malapit kami sa isa't isa kapag magkasama kami palagi. Pero masama ang ugali niya kaya hindi ko rin siya nagustuhan. Mabuti na lang muli tayong nagkita. O ano, okay ka na ba? Mukhang hindi ka na bad trip eh. Sino ba namang hindi mababad trip kung sinasabihan na kung ano-anong nobya ko? Tsaka, huwag ka maging mabait. Magsalita ka. Lumaban ka. Andito naman ako. Ipagtatanggol kita. Napangiti si Maria kay Gerald. Hindi niya lubos akalaing bababa ito sa level kung nasaan siya. Lumapit si Gerald at kinintalan siya ng mabilis na halik sa noo. Paano kung magpaalam na tayo sa mga parents natin? Magpakasal na tayo, Maria. Bakit hindi muna natin kilalanin ng isa't isa? Hindi ba masyado pang maaga para sa pagpapakasal? Kung nabibilisan ka, ayos lang. I can wait. Ako kasi yung 2 taong hindi tayo nagkita
Parusa na sa akin yun. Pero ayos lang naman sa akin ang maghintay. Salamat, Gerald. Dumaan pa ang ilang linggo. Labas-pasok na si Maria sa mansyon nila Gerald. Kaagad siyang tinanggap ng parents nito dahil sa kabaitan niya at pagiging masipag. Buong akala niya ay matapobre ang mga ito at hindi siya gugustuhin dahil sa estado niya sa buhay. Pero nagkamali siya dahil natuwa pa ang mga ito nang maikwento ni Gerald na noon pa ay magkakilala na sila. Isang araw, habang inaayos sa mga schedule ni Gerald, ay napansin niya ang isang box sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kaagad naman niyang tinawagan si Gerald na nooy nasa out-of-town meeting. Babe, ano tong box? Sa'yo ba to galing? Huwag mong sabihing wedding ring na to? Na-deliver na pala dyan. Babe, open it. Mas malaga pa yan sa wedding ring. Muling sumiklab ang dibdib ni Maria sa kaba. Kapansin-pansin naman ang pagigit niya ng hininga sa telepono. Babe, it's a gift for the two of us. Para kasing pigil hininga ka dyan. Hindi kasi ako sanay ng sinusurpresa eh. Nanlaki ang mata ni Maria nang makitang dalawang gold na susi. Nakaukit roon ang name niya at ang isa naman ay yung kay Gerald. Susi yan ang ating magiging bahay. Sa oras na may kasal tayo, kaagad tayong lilipat dyan. I hope you like it. Wow! Tangi niyang naisagot. Ngunit kaagad namang pumakla ang mukha ni Maria at natigilan siya. Sa katahimikang yon ay nahalata ni Gerald ang pag-agam-agam ni Maria. Oh, babe, hindi mo ba nagustuhan? Of course, nagustuhan ko. Ang problema ko kasi si Mama. Ayoko naman siyang iwang mag-isa. Kasama natin siya sa bahay na yan. Okay lang naman sa akin. At least may masusumbangan ako kapag inaway mo ako. Salamat, Gerald. Salamat, babe. Walang paglagyan ang nararamdamang ligaya ni Maria matapos marinig yon kay Gerald. Pakiramdam niya ay si Gerald na talaga ang binigay sa kanya ng Diyos bilang konsolasyon sa mga nangyari sa kanya noon. Sa kanyang pag-uwi na ikwento ni Maria sa kanyang inang sorpresa ni Gerald sa bahay. Nung unay punong-puno pa ng ligaya, ngunit kaagad namang napalitan ng lungkot matapos na sumagi sa kanyang isip ang kanyang nakaraan. Ang nakaraang ayaw niyang maungkat at hanggang ngayon ay hindi pa siya handa para ipaalam ito kahit sa kanyang ina. Oh, bakit naman bigla ka na lang nanahimik dyan? Kanina lang ay abot hanggang langit ang saya mo. Anak, may gumugulo ba sa'yo? Wala naman po. Siguro nabibilisan lang ako sa mga nangyayari sa amin. Sobra po kasing bait ni Gerald. Parang hindi na siya totoo. Nako, huwag mong sabihing nagdadalawang isip ka pa rin. Napakasalan ng lalaking ito. Sa nakikita ko naman kay Gerald, seryoso siya at may paninindigan. Hindi ba't ikaw nang nagsabing masyadong naghirap si Gerald bago maipasa sa kanyang negosyo ng kanyang ama? Pero anak, sa huli ikaw pa rin naman ang masusunod. Hindi naman po sa pagdadalawang isip. Mahal ko naman po si Gerald at parehas lang po pala kaming may gusto sa isa't isa noon pa. Oh, anong ikinasisimangot mo dyan? Napailing na lang si Maria at pilit nang umiti sa kanyang ina. Hindi pa rin kasi siya ready na sabihin ang nangyari noon. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Saglit na nawala sa isip ni Maria ang pag-aalala tungkol kay Gerald at kasal. Mas nag-focus sila sa relasyon nilang mapalalim at makilalang bawat isa. Nang dahil dyan, naging maganda ang samahan nila Gerald at Maria. Ngunit ang maikling kasiyahan at pagmamahalan ay nakatakda ring magwakas at humantong sa isang malungkot na paghihiwalay. Maria, sa office! Ngayon na! Galit na tawag ni Gerald sa intercom. Kaagad namang sumunod si Maria. Nabungaran niya si Gerald na matiim ang mga titig sa kanya. Ang mga mata ni Gerald ay namumulat patuloy sa pag-agos ng luha. Bumaba ang tingin niya sa kamay nito. Hawak nitong telepono. Doon pa lang ay alam na niyang may problema. Ngunit naglakas loob pa rin siyang nagtanong dito. Ayos ka lang ba, babe? Bakit?
Anong nangyari? Maria, totoo ba ang mga nakapost dito? Ikaw bang tinutukoy na blind item sa post na to? Isang post sa kanilang group page ang gumimbal kay Gerald. Sa group na yon, pinopost ang mga schedule, meetings, bagong rules and regulation kasama ng ilang post sa personal life ng mga naroon. At ang isang post doon ay mabilis na pinadown ni Gerald sa kanyang IT dahil may mga blurred face doon ng isang babae at lalaking may ginagawang intimate sa isang room. Maliban sa mahalin nitong ginagawa ay kaagad na pinadown ni Gerald dahil sa email na sinend ni Corinne. Dito ay malinaw na video at pictures ni Maria kasama si Ruben na dati nitong boss. Gerald, magpapaliwanag ako. Hindi ako ganyang babae. Damn! I just want the truth, Maria. May relasyon ba kayo ng boss mo? Wala! Wala kaming relasyon. Then, paanong? Hindi ko na alam ang isipin ko. Is this the real reason why you left? Tila milyon-milyong boltaheng nagpamanhid at nagpabingi kay Maria na mga oras na yon, lalo na nang makitang mga clear pictures sa email. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay at manghina ang kanyang tuhod. Ilang beses na rin siyang napalunok. Unti-unti nang umagos ang kanyang butil-butil na luha. Total, nandito na rin naman tayo. Oo, ako yan. Ako ang bayarang babaeng tinutukoy dyan. Gerald, gusto kong sabihin sa iyong tukol dito pero natatakot ako. That's enough. I don't wanna hear your lies. Get out, Maria! Ayoko nang makita pang mukha mo. Matigas na sabi ni Gerald. Si Maria naman ay muli pang lumapit kay Gerald para sa huling pagmamakaawa. Ngunit lalo lang siyang sinigawan nito at pinagtabuyan palabas. Please, Gerald. Gusto ko lang magpaliwanag. Nagawa ko lang naman ng bagay. Agad na pinutol ni Gerald ang pagsasalita ni Maria. Stop! I said I don't want any of your lies! Get out, Maria! Habang lumalabas si Maria sa opisinang yon, nakikita at naririnig niya ang mga empleyado sa sarili niyang departamentong pinag-uusapan siya, tinitingnan at hinuhusgahan. Wala siyang nagawa kundi tiisin ang mapanghusgang mga tingin ng mga ito hanggang maabot ang pinaka-entrance. Ngunit bago pa siya makalabas ay nakasalubong niya si Corinne. Sopistikada itong lumakad palapit sa kanya. Hindi mo naman sa amin sinabi. Magaling ka pala talaga sa mga ganyang bagay. Mabuti nga, nalaman ka agad ni Gerald kung ano ka. At sino ka talaga. Hamakin mo yon. $500,000 ang ibinayad sa'yo ng dati mong boss. Para lang sa sex? Nangungut siyang sabi ni Corinne. Ikaw? Ikaw ang nagsend ng mga pictures at videos kay Gerald? Ako nga. Tingin mo hahayaan kitang maging masaya? Bakit hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan? Hindi ka nababagay kay Gerald. Hindi ko naman na pala kailangan paalisin ka sa tabi ni Gerald. Dahil sarili mong baho ang tatapos sa pantasya mo. Wala kang kasing sama. Hindi ako ganong babae, Corinne. May dahilan ako at sa taong katulad mo. Hindi maintindihan yon dahil masama kang tao. Dahilan? Sinasabi mo bang mababago ng dahilan mo ang pagiging marumi mong babae? Naikoyom ni Maria ang kanyang dalawang kamay sa galit. Masaya ka na ba dahil gayon ay galit na sa akin si Gerald? Sigurong saya-saya mo dahil naungkat mo ang pinakamabahong issue sa buhay ko. Pinagsiklop ni Corinne ang kanyang mga kamay at mataray siyang pinakatitigan. Masaya, pero kulang pa. Hanggat hindi ako hinaharap niya sa altar, ay hindi ako magiging masaya. At least ngayon, mawawala ka na sa landas ko. Masyado ka kasing mapanghangad at ambisyosa. Sumusobra ka na talaga! Dala ng galit ay sinugod niya si Corinne. Sinabunutan niya si Corinne nang mahawakan niyang buhok nito. Wala namang naglakas loob na lumapit para umawat sa dalawa. Ang ibang empleyado ay nagsimulang kumuha ng mga videos nila. Ang iba naman ay nagpupustahan pa kung sinong dehado at mananalo. Naligit na matangkad si Maria ay walang nagawa si Corinne kundi sumigaw at umiyak. Maya-maya pa ay may tinig na umibabaw sa sigawan ng dalawa.
Kaagad na tumigil si Maria nang makilalang boses na yon. Napatitig siya rito. Tulad ng inaasahan, lumapag ang mga titig niya kay Gerald na gayon din ang titig sa kanya. Maria, itigil mo na yan! Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na umalis ka na? Naiiyak na lumapit si Corinne kay Gerald. Look what you done to me, Gerald. Tama lang na hiwalayan mo na siya. Alam ba nila tita-titong ugali niyan? Ani Corinne, ngunit kahit sandali hindi siya tinapunan ng tingin ni Gerald. Minsan pang tinitigan ni Maria si Gerald bago siya tumalikod dito at umakbang palabas ng pinto. Mabigat ang pakiramdam niya. Parang may hila-hila siyang malaking bato. Hindi na rin niya napigilan ang mapahagulgol ng iyak habang binabagtas ang daan papunta sa waiting shed. Nang gabing yon, nagkulong lamang siya sa kanyang kwarto at hindi na kumain. Ang pakiramdam niya ay kay bigat-bigat at ang tangi lamang niyang magagawa ay iiyak ang lahat. Natigilan lamang siya nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa kanyang ina. Anak, anong problema? Bakit hindi mo sa akin sabihin? Andito lang naman ang mama, handang makinig. Umupo ang ina sa gilid ng kama at inaplos ang likod niya. Ayokong nakikita kang ganyan. Ma, iwalay na po kami ni Gerald. Hindi ko naman siya masisisi na ganun ang tingin niya sa akin. Lalong napahagulgol si Maria ng iyak dahil sa katotohanang kahit sa kanyang inay nagawa niyang itago. Mabait naman si Gerald. Matagal na niyang alam na ganito lang ang buhay natin. Ilang beses na rin siyang dumalaw rito sa bahay. Hindi pa tungkol sa estado natin, ma. Kung ganun, tungkol saan? Anak naman, lalo mo lang akong pinapakabay. Ma, I'm sorry. Ang bigat-bigat na po sa loob ko. I'm sorry. Oh, bakit ka naman nagsusorry sa akin? Anak naman. Doon na inamin ni Maria ang labis na nagpapabigat sa kanya sa 2 taon. Malaki po ang kasalanan ko lalo na sa'yo. Gusto ko po talagang itago sa inyong tukol sa perang ginamit ko sa operasyon nyo. Dahil natatakot ako at nandidiri sa aking ginawa. Pagtatapat ni Maria. Habang humagulgol ng iyak ay tumayo si Maria at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Pinilit siyang pigilin ng kanyang ina, kaya ito'y napasigaw na sa kanyang anak. Maria naman! Ano ba to? Ano bang mga sinasabi mo? Naguguluhang ani ng kanyang ina. Ma, nagsinungaling po ko sa inyo nun. Hindi po totoong sa lending ako kumuha ng pambayad sa ospital, kundi sa amo ko. Binenta ko pong sarili ko. Wala na po kasi akong maisip, ma. Ayoko po kayong mawala. Aniya habang umiiyak. Nang marinig yon ng kanyang ina, hindi na rin ito napigilan ang sarili. Naghagulgulan silang mag-ina. Nanlumo ang kanyang ina sa sinapit niya. Madugtungan lamang ang buhay nito. Niyakap siya nito ng buong higpit. At nang gabing yon, unti-unting gumaan ang loob ni Maria. Ngunit hindi na niya mababago pa ang pasya ni Gerald na hiwalayan siya dahil sa nangyari sa kanya noon. Samantala, si Corinne naman ay hindi iniwan si Gerald sa opisina. Pilya niya itong pinagmamasdan habang walang patid nitong nilalagok ang mga alak. Pamaya-maya pa'y nilapitan na niya ang lalaki at bahagya niyang ibinukas ang botones ng kanyang suot. Gerald, tama na yan. Halika na, ipagdadrive kita pa uwi. Look at you. Hindi ganyan ang kilala kong Gerald. Iwanan mo nga ako. Get lost, Corinne. Hindi kita kailangan. Ngunit hindi sumuko si Corinne. Nais niyang kuhanin sa ganitong paraan si Gerald. Nag-aalala ako sa'yo. Tingin mo hayaan lang kitang magpakalunod sa alak? I don't care. Just leave me alone. Sigaw ni Gerald. Ay, hindi ko alam kung anong nakita mo sa babaeng yon at baliw na baliw ka sa kanya.
Mabuti na lang na-expose ng maaga kung sino siya talaga. Nahinto si Gerald sa pag-inom. Pinukol niya ng matatalim na titig si Corinne at ngumisi. Thanks to your effort. Nito. Akala ni Corinne ay isang compliment yon. Lumapit siya kay Gerald at akma nitong yayakapin ng lalaki. Ngunit kaagad siya nitong tinulak. Gerald! Anas niya nang itulak siya nito. How do you get those pictures? Did you get them illegally? Napaluhod si Corinne sa mga tanong ni Gerald. Napagkiskis niya ang mga palad niya sa sobrang kaba at takot. Doon pa lang na hindi na niya nagawang tingnan ang mukha ng lalaki. Gerald! Sagutin mo ang tanong ko. Paano mo nakuha ang mga videos at pictures ni Maria? Ginawa mo ba to dahil sa akin? Oo, ginawa ko to dahil mahal na mahal kita. Matagal na kitang gusto. Pero lagi mo na lang akong tinutulak palayo. Matagal nang magkasosyo mga pamilya natin. Magkaibigan at parehas na may iniingat ang dangal. Kung mahal mo ako, hindi ka gagawa ng ganito at hindi ka bababa sa ganito. Daig mo pang walang pinag-aralan. Anong karapatan mo para ipahiya ng ganun na babaeng pinakamamahal ko? Anong karapatan mo para saktan ako ng ganito? It wasn't me, Gerald. Si Minchie. Si Minchie ang nagbigay ng impormasyon na yan. Akala ko okay lang na i-forward ko sa'yo. Akala ko okay. Magsama-sama kayo sa kulungan. Gagawin ko ang lahat para maipakulong ko kayo. Mabilis na nagbagong itsura ni Corinne. Tumayo siya at dinurudurong lalaki. How dare you to treat me like that? Get lost, Corinne. Bago pa magdilim ang paningin ko't kalimutan ko ikaw ang nasa harap ko. You make me sick. Nagdadabog na lumabas ng opisina si Corinne. Sa halip na maging masaya siya dahil napaghiwalay niya ang dalawa, ay kabaliktaran dahil nalaman niyang sukdula na ang galit ni Gerald sa kanya. Lumipas pa ang ilan pang mga araw. Nagpasya na si Maria na i-delete ang mga pictures at mga videos nila ni Gerald na magkasama. Siguro nga, suntok sa buwan ang gustuhin ka at mahalin. Noon pa naman alam ko nang wala akong panama sa estado. Pero umuo pa rin ako at tinanggap kong offer mong maging nobya mo. Ngayon, malabo na hanapin mo pa ako. Malabo nang maging tayo ulit. Aniya habang pinagmamasdan ang mga videos nila na ilang sandali na lang ay maglalaho na. Ibinaba ng kanyang telepono at malungkot na napatingin sa salamin. Labis pa rin ang pamamaga ng kanyang mata at pisngi dahil sa mga nagdaang mga araw ay hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak sa tuwing sasagi sa kanyang isipan ang tagpo kung saan nakikipaghiwalay si Gerald sa kanya. Hindi ka naiiyak. Matapang ka, di ba, Maria? Kalimutan mo ng lalaking hindi man lang pinakinggan ng paliwanag mo. Pero tama naman siya. Hindi mo babago ng paliwanag ang pagiging marumi ko. Kinagabihan, hindi magawang makatulog ni Maria lalo pa nang biglang umulan ng sobrang lakas. May kulog at kidlat pang kasama. Sa halip na isara ang kurtina ng bintana niya ay nakuha pa niyang pagmasda ng ulan dahil ibinabalik siya nito sa gabi na unang beses siyang isinakay sa kotse ni Gerald. Mapait siyang napangiti at kasabay noon ay ang pagtulo ng kanyang luha. Kahit ang simpleng pag-ulan, ikaw ang naaalala ko. Bakit ang hirap mong kalimutan? Bulong niya. Heto na naman siya. Nakakaramdam ng pangungulila at nalulunod sa mga alaala. Tumalikod siya sa bintana at bahagyang umupo sa pasipano. Malungkot niyang pinunasan ang kanyang luha. Pamaya-maya pa'y narinig niya ang sigaw sa labas. Kaagad niyang binuksan ang bintana at dinungaw ang sumisigaw. Nanlaki ang mata niya nang makita si Gerald. Basang-basa ito sa ulan at may hawak pang bote ng alak. Kunot-noo siyang bumaba at pinagbuksan ito ng pinto. Ang nasa isip ni Maria ay naritong lalaki dahil nais siya nitong ipahiya at isigaw kung gaano siya karuming babae. Gerald, nandito ka ba para ipahiya ako sa mga kapitbahay namin? Go on, gisingin mo silang lahat at isigaw mo sa kanila kung gaano ko kasamang babae.
Napailing si Gerald at napaupo sa semento. Para itong nanlupaypay. Lumabas na rin ang ina ni Maria. "Oh, Maria! Ano pang ginagawa mo dyan? Labasin mo na si Gerald. Baka mapano yan sa labas." Napabuntong hininga si Maria bago niya labasin ang lalaki. Nilapitan niya ito at sininghalan. "Bitawan mo na yung bote. Wala na yung laman." Bulong ni Maria. Binitawan naman yun ni Gerald. Tinulungan niyang makatayo si Gerald. "Umakbay ka sa akin. O baka naman nandidiri ka?" Umakbay naman ang lalaki. "At pwede ba? Umayos ka. Dahil parehas tayong mabubuwal sa putik." Masungit niyang sabi sa lalaki. Nawala ang pagiging malumanay ni Maria sa harap ni Gerald. Napaupo sila sa sofa. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki. Para pa rin itong tulala at nakatitig lang kay Maria. Kinuha ni Maria ang 2 tuwalya na dala ng kanyang ina at ang isa'y initsa niya kay Gerald. Maya-maya pa ay dumating ulit ang kanyang ina na may daladalang mainit na kape. "Heto, magkape ka muna, Gerald. Tiyak nalalamigin ka niyan." Salamat po. "O siya, maiwan ko na kayo. Pag-usapan yung dapat niyong pag-usapan. Mga anak, sa isang relasyon, pagsisimula man o pagtatapos ay kailangan pa rin dumaan sa maayos na pag-uusap." Nang maiwan silang dalawa ay nabalot muna ng katahimikan ng ilang minuto. Tila parehas silang natitigilan na magsalita. Ngunit para kay Maria, lalo lamang nagiging mabigat sa bawat segundong dumadaan, kaya tumikim siya at tuluyan niyang binasag ang katahimikan. "I guess wala naman na tayong dapat pang pag-usapan pa. Di ba, Gerald? Hindi na ako magpapaliwanag at paniwalaan mo na lang nais mong paniwalaan." Napabuntong hininga naman si Gerald. Napansin ni Maria ang mabilis itong pagpuna sa mukha nito. Bakit ka lumapit sa kanya? At hindi na lang sa akin. Hindi ko alam na ganun kabigat ang pinagdadaanan mo. Sana'y may nagawa ako. Sana natulungan kita. Nabagbag ang damdamin ni Maria. Hindi dahil sa mga sinabi ni Gerald, kundi kung paano nito sabihin ang mga yon habang umiiyak. Umiiyak na parang isang bata. Nasapo ni Gerald ang mukha habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Si Maria naman ay hindi malaman kung hahawakan niya ba ito o hindi. Kaya't ang kanina pa niyang pinipigil na emosyon ay bigla na lang bumuhos. "Estranghero ka sa paningin ko, Gerald. Wala na akong maisip dahil noong mga oras na yun, bumababa ng vitals ni Mama. Gulong-gulong isip ko. At kung magtatagal pa, baka hindi ko naaabutan si Mama na buhay. Marumi akong babae, Gerald. Dahil sa ginawa ko noon, alam ko nandidiri ka sa akin kaya naiintindihan ko kung bakit nagalit ka at nakipaghiwalay. Hindi ako magagalit sa iyo kasi mahal na mahal kita." Dagdag pa ni Maria. I'm sorry, Maria, pero hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang isuko na lang pagmamahal ko. Pinunasan ni Gerald ang kanyang mga mata at pinilit na nilingon si Maria. Nagulat si Maria nang hawakan siya nito at kabigi ng yakap. "Pero Gerald..." Mahal na mahal din naman kita. Hindi ko kayang makipag-iwalay sa iyo. Alam ko namang hindi ka ganun babae. Please, patawarin mo ako. Marami akong masasakit na salitang nasabi sa iyo. "Gerald..." Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, hinaplos ni Gerald ang napakagandang mukha ni Maria at nginitian siya ng pagkatamis-tamis. Ngunit napawi yon nang muli itong magsalita. I'm sorry sa mga sinabi ko. Nabigla ako't na-judge kita. Pero inalam ko ang totoo. At ngayon maliwanag na sa akin ang lahat. Maria, pakasalan mo ko. "Pero hindi ako matatanggap ng pamilya mo sa skandalong nalaman nila." Hindi silang papakasalan mo at pakikisamahan. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kahit pa sa mga magulang ko. Ang mahalaga sa akin ay napatunayan kong tunay ang pagmamahala natin.
Nagdaop ang kanilang mga kamay at nang magtamang kanilang mga mata ay mas lalong naging sigurado sila sa isa't isa. Ang ilang araw na pagpapahirap sa kanilang mga kalooban ay nagtapos na. Na-survive nila ang kanilang pagmamahalan. I miss you, Maria. Walang araw na hindi kita naiisip. Ako rin naman. Pinagbubura ko na nga ang mga pictures natin dahil lagi kitang naaalala. Nangiti sila sa isa't isa at mula sa bulsa ni Gerald ay may kinuha ito. Isang box na kulay pula. Nanlaki ang mata at napaawang ang labi ni Maria nang lumuhod si Gerald sa harap niya. Napaka-informal ko naman kung aayain kita ng kasal tapos walang ganito. Eto Maria ang puso ko. Mahal na mahal kita. Kaya para tapusin ito, gusto kong pakasalan ka at makasama ka sa habang buhay. Maria, will you marry me? Nag-init ang pisngi ni Maria habang nakatingin kay Gerald. Hindi niya malaman kung kilig ba yon o hiya dahil batid niyang halatang halata ang pamumula niya. Gerald naman, tumayo ka nga dyan. Hindi ako tatayo rito hanggat di mo sinasagot ang tanong ko. Will you marry me, Maria? Yes, I do. I love you, Gerald. Isinuot ni Gerald ang singsing sa daliri ni Maria at muli itong umupo sa tabi niya. Hinaplos sa mukha niya at napapikit na lang siya nang dumampi ang malambot nitong labi sa kanya. Walang sinayang na sandali ang dalawa. Habang sinisimulan nilang ayusin ang kanilang kasal, kasabay rin noon ay ang pagsasampa ng kaso ni Gerald kay Ruben, Corinne at Minchie. Isang araw ay nakipagkita si Corinne kay Maria. Nagulat si Maria sa itsura ng babae dahil namamaga mga mata nito. Nawala ng sopistikadang ayos nito at pagdadala sa sarili. Daig pa nitong babaeng 3 trabahong ginagawa sa isang araw. Maria! Maria, sandali! Pwede ka bang makausap kahit sandali lang? Pagmamakaawa ni Corinne. Anong pag-uusapan natin? Nandito ka ba para tuyain ako? Hindi. Nandito ako kasi si Gerald. Dinademanda niya kami. Ipapakulong niya kami dahil sa ginawa namin sa'yo. Please, pigilan mo si Gerald. It's just a video. Tapos nagkabalikan naman na kayo. Napalunok si Maria at nakaramdam ng konting awa sa kaharap. Lalo na nang lumuhod ito at hawakan ng kanyang hita. Ngunit kahit na nagmamakaawa ito, ay hindi pa rin maiaalis ang pangmamaliit sa kanya. Oo nga naman, video nga lang naman pala. Tapos ngayon nagkaayos naman na kami ni Gerald. Tingin mo, okay lang sa akin na pag-usapan ng lahat at hiyain sa maraming tao? I'm sorry, Maria. Nagsisisi naman talaga ako eh. Promise, aalis ako ng bansa at hindi ko na kayo guguluhin. Hindi mo makikita ang pagmumukha ko. Tumayo ka dyan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hindi ba makapangyarihan ng parents mo? Bakit hindi ka lumapit sa kanila? Tsak natutulungan ka nila. Hindi sila ganon. Nagkamali ako. Kasalanan ko to. At sak na hindi nila ako tutulungan. Kaya nakikiusap akong iurong mong demanda. Pakiusapan mo si Gerald. Ikaw lang pakikinggan niya. Lalong nabagbag ang kalooban ni Maria sa pagmamakaawa ni Corinne dahil hindi talaga ito tumatayo at marami ng mga taong napapahintot pinagtitinginan na sila. Nagmumukha na siyang masama sa harap ng mga naroon. Sige, susubukan ko siyang kausapin. Salamat, Maria. Sana mapatawad mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Matapos ang insidenteng yon, nagmadaling bumalik si Maria sa opisina. Kaagad niyang inopen kay Gerald ang tungkol sa pagdedemanda nito kay Corinne. Kanina, nakita ko si Corinne. Nagmamakaawa siya. Sinabi niyang nagdedemanda ka at sisiguraduhin mong ipapakulong siya. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ni Gerald. Hindi lang siya ang dinemanda ko. Pati ang dati mong boss at yung Minchie. They wronged you. They ruined your reputation. Yung video, it's against your will. Tingin mo mananahimik na lang ako at hahayaan na pinagpepiestahan nila ang nakaraan mo?
Isa pa yung Ruben na yan. Tuwang-tuwa pa siyang pinapanood ka at binababoy ka ng paulit-ulit sa kanyang isipan. Gerald! Nakita ni Maria kung paano magalit si Gerald sa mga taong nasa likod ng video niya. Pagbabayarin ko sila sa mga ginawa nila sa'yo. Mabubulok sila sa kulungan. Matigas at pinal ang mga salitang yon, kaya napahawak si Maria sa kanyang dibdib. Umaalon ng matinding takot. Nakita naman ito ni Gerald kaya nilapitan siya nito at hinawakan sa magkabilang balikat. They need to learn their lesson, Maria. Poprotektahan at paglalaban kita. Hindi ako makapapayag na inaabuso ka nila dahil mahirap ka at amo mo sila. Sa gagawin ko, tsak na matututo sila. Nababasa niya sa mga mata ni Gerald na wala nang makapipigil dito. Natigilan si Maria at kalaunan ay napatango na rin. Bago matapos ang 2 buwan, nagawang maipakulong ni Gerald si Ruben at lalo pang bumigat ang kaso dahil sa mga nakuhang video sa hard drive nito. Gayon din ang mga site kung saan ito binebenta ang mga videos. Isa-isa na ring nagsilutangan ang mga babaeng ginawa ng masama ni Ruben. Nang malaman nito ni Maria, ay lalo siyang nakaramdam ng galit. Mas marami pa palang kababaihan ang inabuso si Ruben. Dapat lang naman pala talaga sa kanyang makulong. Mas marami siyang babaeng patuloy na sinisira. Akala ko hanggang doon lang. Yun pala pinagkakakitaan pa niya kaming mga inabuso niya. You see, kaya lumaki ang business niya dahil sa illegal na ginagawa niya. Salamat sa pagtulong sa akin at sa mga babaeng naging biktima ni Ruben. Samantala, si Minchie at Corinne naman ay naipakulong na rin. Hindi nakialam ang pamilya ni Corinne sa ginawang hakbang ni Gerald. Sapat ng 6 na taon na pagdidisiplina sa mga ito at pagbabayad ng danyos kay Maria. Matapos ang ilang buwang paghahanda, sumapit ang araw na pinakahihintay ni Maria at Gerald. Idinaos ang kanilang kasal sa pinakamalaking simbahan sa syudad. Walang paglagyan ang saya nilang parehas, lalo na nang bigkasin ng pare ang mga katagang. And now, I present to you, Mr. and Mrs. Guanzon. You may now share your first kiss as husband and wife. Don't worry, Maria. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong makasama ka ng panghabang buhay. Matapos ay napapikit na lang si Maria nang maglapat ang kanilang mga labi. Nagsigawan ng mga naroon at sari-saring pagbati ang kanilang natanggap. Sa harap ng napakaraming tao, ipinakita nila kung paano sila kasaya at kamahalang isa't isa. Hindi man naging maganda ang unang bahagi ng buhay ni Maria, bawing-bawi naman siya nang muli silang magkita ni Gerald. Ipinakita rin ng lalaki na ang pagmamahal niya kay Maria ay higit na matimbang kahit saang madilim na karanasan.